Malaki o mano ang chance na magiging susunod na superpower sa Asia ang Pilipinas. Pero ang tanong ng karamihan, bakit o paano ito mangyayari? O may plano ba talaga ang bansa na maging isang susunod na superpower sa Asia? Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay titignan natin at aalamin kung paano magiging isang superpower sa Asia ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. May potensyal ang Pilipinas na maging isang superpower sa Asia. Maaring may mga nagdududa dahil sa mga limitasyon nito sa ekonomiya, militar o teknolohiya. Ngunit mahalaga na dapat nating isaalang-alang ang mga kasaysayan ng iba't ibang bansa. Lahat ng kasalukuyang superpowers ay dumadaan sa mga hamon na katulad ng mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay nasa tamang direksyon para maging susunod na superpower sa Asia. Ikaw na nanonood ngayon kapatid, maaring mag-iisip ka na ito'y imposible, maaring iniisip mo na kailanman ay hindi ito mangyayari. Ngunit isipin mo rin na mas matindi pa noon ang kalagayan ng Singapore kaysa sa Pilipinas. Hinaharap din ito ang mga parehong hamon pero tignan mo naman ang Singapore ngayon. Nalampasan nito ang mga pagsubok at naging isa sa pinakamayaman na mga bansa sa mundo. Kung kaya't bakit hindi magagawa ng Pilipinas ang parehong bagay? Kung matatandaan mga kapatid, minsan ang tinawag ang Pilipinas na Tiger of Asia noong mga nagdaang panahon. At tulad nga ng sinabi ko sa nauna na maraming mga mayayaman at makapangyarihang bansa ang dumaan muna sa matitinding hamon bago nagtagumpay. Halimbawa, noong 1869, ang Amerika ay nagsisimula palang bumangon mula sa isang napakatinding civil war. Pero pagsapit ng 1969, naging isa na ito sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo na mayroong maraming pera at nagpapadala pa ng mga astronaut sa buwan. Noong 1870 naman, ang Japan ay mabilis na binago ang kanilang bansa mula sa isang makalumang lipunan tungo sa isang moderno. Bagaman humaharap din sila noon sa mga matitinding hamon tulad ng pagbagsak ng atomic bomb sa kanilang bansa noong World War II, ngunit nalagpasan nila ito at muling bumangon at naging ikatlong pinakamayamang bansa noong 1970. Paano naman ang Germany? Ang Germany ay dumaan din sa matitinding pagsubok lalo na noong hatiin ito pagkatapos ng World War II. Gayunpaman, umahon at bumangon ang bansa at naging ika-4 sa pinakamayamang bansa noong 1970. Ang India, isang dating kolonya ng Britanya, ngunit ngayon isang nuclear power at may ika-7 pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Kung titignan ang mga tagumpay ng mga bansang ito sa kabila ng mga kinakaharap na hamon, walang dahilan kung bakit hindi maaring maging isang superpower ang Pilipinas. Ayon sa datos mga kapatid, bago ang World War II, isa ang Pilipinas sa bansang tumatamasa ng kasaganaan. Madalas na ihambing ang Maynila noon sa mga lungsod sa Europa at tinagurian itong Paris of Asia dahil sa kahalintulad nitong anyo. Ang lungsod ay pinagmamalaki ang mga modernong pasilidad tulad ng pinakabagong tram at infrastruktura na kapantay ng Amerika noong panahong iyon. Itinatag ng Pilipinas ang unang airline sa buong Asia at nag-introduce ng unang LRT-MRT sa Timog Silangang Asya. Ang kasaganaan nito ay nakakaapekto pati sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea. Ang kasaysayan na ito kapatid ay nagpapakita lamang kung paano ang Pilipinas ay dating itinuturing na isang mayaman at maimpluwensyang bansa sa kanyang rehiyon. Ngayon mga kapatid, bago natin talakayin kung maaring maging superpower ang Pilipinas, alamin muna natin ang ibig sabihin ng isang superpower. Ang isang superpower ay isang bansa na may malalaking impluwensya at kapangyarihan sa pandaigdigang antas. Ito ay may malakas na kakayahan sa militar, lakas ng ekonomiya, advanced na teknolohiya at political na impluwensya na nagbibigay daan para makabuo at magkaroon ng kontrol sa ibang mga bansa. Sa simpleng salita, ang isang superpower ay isang bansa na may malaking impluwensya sa buong mundo. Sa kasalukuyan ng Estados Unidos at China ang itinuturing na pangunahing superpowers na mayroong malalaking impluwensya at kapangyarihan sa pandaigdigang antas. Noong matapos ang World War II, ang Pilipinas ay nagpatuloy sa paglago, pag-unlad at pagiging isang militar at economic power sa Asia. Ayon sa datos ng World Bank, naranasan ng ekonomiya ng Pilipinas ang malaking paglago mula 1964 hanggang 1982. Ang taunang Gross Domestic Product o GDP ay tumaas mula $5 billion hanggang $37 billion sa panahong ito. At ang GDP per capita ay 4 na beses na umangat mula $175 hanggang $741 na umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon tulad ng mataas na global interest rates, economic recession at pagtaas ng presyo ng langis, nakamit pa rin ng Pilipinas ang taunang paglago ng GDP per capita na may growth rate na 5.8%. Ang Green Revolution sa ilalim ng nooy dating Pangulong Marcos ay nagresulta sa pagdoble ng produksyon ng bigas sa loob ng 2 dekada na nagiging dahilan upang ang Pilipinas ay maging isang tagapag-export ng bigas sa kauna-unahang pagkakataon sa ika-20 siglo. Sa kasalukuyan, may maganda at hindi magandang aspeto ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay patuloy na lumalago sa mga nagdaang taon bagaman medyo mas mabagal dahil sa iba't ibang mga dahilan globally o sa loob mismo ng bansa.
Bago sumiklab ang pandemya, ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumalago ng mga 6 hanggang 7% kada taon na ginagawang isa ito sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay may iba't ibang ekonomiya na binubuo ng iba't ibang sektor, kabilang ang manufacturing, serbisyo, pagsasaka, turismo at marami pang iba. Ang sektor ng serbisyo, lalo na ang mga BPO center, perang ipinapadala ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang mga bansa at turismo ay mahalaga para sa pagkilos ng pera sa Pilipinas. Bagamat patuloy ang paglago ng ekonomiya, mayroon pa ring mga mahirap na problema na kinakailangang harapin. Alam ng gobyerno na mahalaga ang magandang infrastruktura para mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya at gawing mas maunlad ito. Kaya't nagtatrabaho sila sa malalaking proyekto tulad ng programa ng Build 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 upang ayusin at magtayo ng bagong infrastruktura sa buong bansa. Ang layunin ng proyektong ito ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng mas maraming investors at mapaagos ang mas maraming pera. Patuloy ding nakakakuha ng pera ang Pilipinas mula sa ibang bansa, lalo na sa mga larangan tulad ng real estate at infrastruktura. May plano na rin ng gobyerno na gawing mas madali para sa mga negosyo ang pumasok at mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng pagbabago ng mga patakaran at pagbibigay ng mga benepisyo sa mga mamumuhunan. Ang bansa rin ay nakikipag-ugnayan sa mga kasunduang pangkalakalan sa ibang mga bansa. Sa pangkalahatan, mayroong magagandang bahagi at mga hamon ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Bagaman mayroong progreso, marami pa ring trabahong kailangang gawin upang ayusin ang mga problema, makipagsabayan sa ibang bansa at matupad ang layunin na maging isang malaking puwersa o superpower sa Asya. Ito ay isang mahirap na layunin na nangangailangan ng pagtatrabaho sa iba't ibang sektor. Upang maging isang superpower, kinakailangan na patuloy na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay nangangahulugang mag-invest sa edukasyon, pagpapaunlad ng kasanayan, pagsasaayos ng infrastruktura at paggamit ng bagong teknolohiya upang makipagsabayan sa ibang mga bansa at makahikayat ng mga investors. Kinakailangan din ng Pilipinas ang isang political stability upang siguruhin ang mga mamumuno sa bansa ay makatarungan, sumusunod sa mga patakaran at tapat. Ito ay nakakatulong sa mga negosyo na maramdaman na ligtas na mamuhunan at lumago at nakakaengganyo sa mga investors mula sa ibang bansa. Mahalaga rin sa bansa ang pagkakaroon ng sapat na infrastruktura upang mang-akit ng mga negosyo at mga investors. Kaya naman ang gobyerno ng Pilipinas ay kasalukuyang nag-i-invest sa mga proyektong infrastruktura. Ngayon mga kapatid, narito ang isang mahalagang tanong. Lumalapit na ba ang Pilipinas sa pagiging isang malaking player sa Asya? Upang malaman ito, tingnan natin kung ano ang inaasahan ng mga eksperto sa pag-unlad ng bansa sa susunod na 15 taon. Base sa mga eksperto, para sa darating na taong 2040, ang Pilipinas ay layuning magkaroon ng pinakamalaking sistema ng agricultural research sa buong Asya. Ang Philippine Space Agency ay patuloy umano na mini-maintain ng space program ng bansa at layunin itong ilunsad ng ikalawang satellite sa taong 2040 na may plano para mag-land sa Mars. Hindi na rin nagre-rely ang bansa sa pagsasaka, bagkos nagfo-focus na ito sa mga serbisyo at manufacturing sa kanyang ekonomiya, kung saan nakitaan ito ng pag-unlad na may average na mga 6% taon-taon mula noong 2010. Ang Pilipinas ay tinuturing na magiging bahagi ng mga ekonomiyang Tiger Cub, kasamang Indonesia, Malaysia, Vietnam at Thailand. Bagaman mas nakatuon ang ekonomiya sa pagsasaka, ngunit mas magiging industrialisado ang Pilipinas. Sa taong 2040, mga 35% ng mga Pilipino ay magtatrabaho pa rin sa agrikultura na magbibigay ng 99.5% sa kabuuang ekonomiya. Kasama dito ang mula sa maliliit na pagsasaka hanggang sa malalaking komersyal na operasyon na nakatuon sa pag-export ng mga produkto. Inaasahan na ang Pilipinas ay magiging pangatlong pinakamalaking producer ng niyog sa buong mundo at pinakamalaking tagapag-export ng mga produkto mula sa niyog sa taong 2040. Mangunguna rin ito bilang pinakamalaking producer ng pinya sa buong mundo sa parehong panahon. Ang Pilipinas ay magiging pangunahing producer ng bigas sa buong mundo na nagbibigay ng 4% sa pandaigdigang produksyon ng bigas. Inaasahan din itong magiging pinakamalaking producer ng asukal sa buong mundo. Pagdating sa automotive and aerospace, ang Pilipinas ang nagpuproduce ng ABS na ginagamit sa mga sasakyan ng Mercedes-Benz, BMW at Volvo, kung saan base sa pagtataya, nagpapahiwatig ito na ang sales ng mga sasakyan sa Pilipinas ay aabot ng 1 milyong unit sa taong 2040 at inaasahan na mas marami pang mga brand ng sasakyan ang makikisali sa merkado ng Pilipinas. Electronic Instruments. Ang Texas Instrument ay mayroong 20 years na operasyon sa bansa. Ito ang pinakamalaking producer ng DSP chips sa buong mundo na ginagamit sa mga Nokia cellphone at 90% ng mga chips na ginagamit sa mga cellphone sa buong mundo. Pagmimina at extraction. Ang Pilipinas ay mayaman sa mineral at geothermal na enerhiya. Sa taong 2040, plano nitong mag-generate ng 3,000 megawatts ng kuryente mula sa geothermal sources.
Ang mas maraming natural gas reserve na natagpuan sa bansa ay gagamitin para sa pag-generate ng kuryente. Inaasahan na ang mga deposito ng ginto, nickel, copper at palladium ng bansa ay magiging pinakamalaki sa buong mundo. Ang inaasahang halaga ng mineral export mula sa Pilipinas ay aabot sa $8 billion sa taong 2040. Ang layunin ng bansa ay maging pangunahing global producer ng nickel at pangalawang pinakamalaking producer ng cobalt. Shipbuilding and repair. Ang Pilipinas ay isang malaking kontributor sa industriya ng paggawa ng barko sa buong mundo na may 118 rehistradong shipyards noong 2021. Sa taong 2040, ito ay inaasahang maging pangalawang shipbuilding nation sa paggawa ng barko sa buong mundo. Tourism. Ang turismo ay isang mahalagang sektor para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang travel and tourism industry ay magbibigay ng 10% sa GDP ng bansa sa taong 2024. Ang coastal tourism na kinabibilangan ng mga aktibidad sa tabing dagat tulad ng pagsisid at paglalakbay sa mga beach ay magtataglay ng 25% ng kita ng turismo ng Pilipinas. Kasama sa mga sikat na destinasyon sa mga turista ay ang Boracay, Palawan, Siargao at Sorsogon. Sa taong 2040, ang Pilipinas ay magiging pangalawang pinakamahusay na destinasyon para sa turismo sa buong mundo at inaasahang tatanggap ito ng 15 milyong mga turista. Philippine Military. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas o AFP ay binubuo ng tatlong sangay. Ito ay ang Philippine Air Force, Philippine Army at ang Philippine Navy. Ang Pilipinas ay magkakaroon ng tinatayang 70 milyong military manpower at kabuuang 1 milyong military personnel. Ito ay inaasahang magrarank ng ika-number 15 sa 140 na mga bansa pagdating sa lakas ng militar sa taong 2040. Sa usaping South China Sea, ang Pilipinas at Vietnam ay maaring magkaroon ng kasunduan ukol sa development ng langis sa pinag-aagawang teritoryo. Ang bansa ay makakakuha ng mga kontrata para sa oil and gas exploration and production kasama ang iba't ibang mga dayuhang kumpanya. Ang mga aktibidad sa pagsasaliksik sa karagatan sa mga taon na ito ay magpapataas ng mga oil reserve ng Pilipinas na magiging pangalawang pinakamalaki sa rehiyon ng Asia Pacific. Ngayon mga kapatid, narito ang isang mahalagang tanong. Maaari ba talagang maging isang Asian superpower ang Pilipinas sa hinaharap? Well, wala pong imposible basta gagamit ang mga namumuno rito ng tamang mga estratehiya. Halimbawa, kailangan tuloy-tuloy ang pag-unlad o development ng bansa. Ang Pilipinas ay naglalakbay patungo sa isang direksyon na maaring gawin itong isang mahalagang kalahok sa Asya sa pandaigdigang yugto. Naroon na ang potensyal nito at ang mga hakbang na ginagawa sa iba't ibang sektor ay nagpapahiwatig ng isang positibong takbo. Tanging ang panahon ang makakapagsabi kung paano talaga epektibong uusad ang mga plano ng gobyerno hanggang sa maging susunod ng superpower ng Asya ang Pilipinas. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!